Sumasakit na raw talaga ang ulo nitong ating kapatid na si Reggie sa kanyang live-in partner na si Agatha. Ang problema po kasi, itong si Agatha, hindi raw matanggi-tanggihan na pautangin. Pahiramin ng pera ang kanyang kapatid. Imbis daw kasi na sa gatas at sa diaper ng anak nitong sina Reggie, napupunta yung perang ipinapahiram nitong asawa niya, mas pinipili pa rin daw ni Agatha na tulungan yung kanyang kapatid. Wala naman daw kaso kay Reggie. Kung tutulong itong si Agatha, pero kada linggo na lang daw ay hindi na pumapalya ang kapatid nitong si Agatha na manghiram sa kanila. Naku po. Linggo-linggo na parang pasahod na. Lingguhang pasahod na. Mula sa Antipolo, Rizal, 29 years old, Reggie, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali, Kuya Poy. Naku alam na alam ko, nag-hello din yung baby mo. May baby ka, ilang buwan na ba yan? Ano pa lang, wala pang 1 year, Kuya Poy. Isa pa lang ba si baby? Isa pa lang, oo. Okay, sige. Gaano na kayo katagal nagsasama nitong si Agatha, Reggie? Siguro, may 5 years na rin. 5 years na nagli-live-in o magkarelasyon lang kayo noon? Kasama na yung relationship namin doon. Tapos ngayon, nagli-live-in kayo. Hindi pa kayo kasal, tama? Hindi pa po, hindi pa. O sige, kwentuhan mo nga kami kasi sabi mo nga problema ka dito kay Agatha. Lagi nahihiraman nung kapatid niya. Yung kapatid niya ba ay meron na ring sariling pamilya? Wala eh. Parang dependent pa rin sa pamilya niya eh. Parang wala rin nga atang trabaho yan. Ba't parang hindi ka sigurado sa isasagot mo, Reggie? Hindi mo ba ganun kakilala yung kapatid na ito ni Agatha? Hindi nyo ba napag-uusapan? Siya mas nakakilala doon, Kuya Poy, hindi niya talaga masyado kinikwento pero sinasabi niya lang sa akin, mahal niya daw talaga yung kapatid niya. Dahil talaga pag umaasa daw sa kanya, hindi niya daw mapigilan yung tulungan kasi nga, siyempre, blood is thicker than water daw. Ilan taon na ba itong si Agatha? Mga kaidaran ko lang din, Kuya Poy, siguro mga 28, 27, gano'n. Ayun. Tapos itong parang di ka sigurado, ha? 5 years na kayo nagsasama, Reggie, ha? Edad lang yan ng asawa mo. O sige, itong kapatid niya naman, mas bata ba ito o mas matanda? Mas bata sa kanya, Kuya Poy. Okay. O sige. Ikaw ba, Reggie, ay merong hanap buhay? Tsaka si Agatha? Ano lang ako, Kuya Poy, nag-delivery rider. Si Agatha? Wala, di ko napapangalan. Oo, sige. Anong kulay na lang? Kulay na lang. Kulay na lang, Reggie. Anong kulay? Yung suot mong jersey. Ano na lang, orange. Kulay orange. Sige. Ayan, yung kulay orange na juice. Oo, alam natin yan. Kanina nga nandun na naman. Nakaano na naman sa akin eh. Nangatok na naman sa bahay namin eh, kulay orange. Okay, sige. Tapos itong si Agatha, meron din namang pinagkakakitaan. Online seller siya, Kuya Poy. So kahit papaano, meron pa rin. Ikaw ba, napunta na doon sa bahay nitong sina Agatha? Ba't parang hindi mo kakilala masyado? Wala ka masyadong impormasyon doon sa kapatid niya na humingi ng tulong. Babae ba o lalaki yung kapatid niya? Lalaki, Kuya Poy. Kasi parang di mo sigurado. Wala ka masyadong impormasyon. Sigurado ba tayong kapatid niya talaga yan? Sigurado naman. Kuya Poy yun. Sure naman. Siguro naman may FB kayo, nagkikita naman. Ito kapatid niya talaga to. Ate, ganyan. Kasi yung iba sasabihin ko lang sa'yo, sinasabi na kapatid pero hindi naman pala talaga. May mga ganyang kwento na tayo natanggap dito sa programa natin. Okay? Opo. Hindi ko lang talaga close eh. Hindi rin kayo nagkakausap? Masyado, Kuya Poy.
O sige. Diyan sa trabaho mo, mahirap bang pumasok? Marunong din ba kaya magmotor-motor yung itong kapatid ni Agatha? Hindi ba kayo nagsasuggest ng pwede niya mapagkakakitaan? Pero ito na muna ang tanong, meron bang karamdaman na binibitbit yung kapatid nitong si Agatha at kinakailangan siyang lingguhan na makapangutang sa ate niya? Yun nga, Kuya Poy, yun nga sinasabi ko, tatanungin niya, wala. Reggie, medyo lumalabo yung linya natin. Reggie, umayos ka lang pihit ka lang ng konti. Ay ayusin lang natin yung signal, ano? Nagpuputol-putol yung mga sinasabi mo. Ano ulit yon? Yun nga, Kuya Poy, kung makakalakad nga na maayos yung kapatid niya na yan, so talagang sinasabihan ko na kung kaya magbanat ng buto, magbanat ka ng buto. Ang mga magulang nitong si Agatha, wala ba silang karamdaman? Baka naman, messenger lang itong kapatid niya. Hindi naman. Kumbaga, siya lang yung tagakuha, tapos may sinusuporta naman pala itong si Agatha. I mean, ayaw naman natin na may sakit sa pamilya, ano? Ano ba sabi ni live-in partner mo? Siguro kasi matanda yung magulang. Reggie, isang pihit pa konti. Reggie, pihit pa ng konti. Hello, Kuya Poy. Yun. Sige. Hindi ba kayo nagsasuggest na, kasi online seller ka mo, yung ate niya, ba't hindi na lang siya tumulong? Sabi ko, baka pwede siya mag-online. Ang dami ng trabaho sa harap lang ng cellphone. Maraming kaartihan, kaya po, di daw siya marunong magbenta. Di daw siya ganun kagwapo sa cellphone. Hindi ganun kagwapo. Bakit? Kailangan ba gwapo? Di ba kailangan masipag ka, masigasig, at matindi ang convincing power mo? May sales stock, ganyan. Kasi nga, alam mo, ang mga nangungutang, maganda ang sales stock niyan. Kaya nga napapahiram ng kwarte, di ba? Di gamitin mo yan para kumita ka ng pera, hindi ka pa nangungutang. Teka lang, ang itatanong ko naman sa'yo, Reggie, ito bang paghiram-hiram na ito ay utang talaga, na ibabalik ba yung pera? Awa ng Diyos, nakakabalik naman minsan, pero napapadalas na rin yung hindi na sosoole. Oo. At meron na rin kayong baby na sinusuportahan. Magkano na rin ang isang lata ng gatas ng bata, ang diaper ng bata. Alam yan ni Agatha. 'Di ba? Yun nga, Kuya Poy, sabi ko, priority niyo na. Ito, merong suggestion yung isa nating nag-comment, si Gail Enriquez, sabi niya, "Wag mong bigyan ng pera si Agatha. Ikaw na lang ang mamili ng mga pangangailangan ng anak ninyo. Tungkol naman sa pagbibigay niya, baka naman galing yun sa kita niya bilang online seller. Wala ka ring karapatan na pagbawalan siya." Ganyan. Saan ba kinukuha yung hinihiram na pera ni Utol nitong si Agatha? Doon lang sa kita niya. At yung ipon yung dalawa, hindi naman. Hindi ko kasi masyado pinapakailaman si Agatha kasi siya talaga manager of the house . Pero yun, hindi ko na po alam kung damay yung savings namin o talagang sa online selling niya yung. Pero sa estimate ko lang talaga, alam ko, sobra pa sa kinikita niya sa online niya. Okay, so nagagalaw din yung bahagi naman na ng savings na ibinibigay mo kay Mrs. 'Di ba? Ganoon yun. At hindi, siyempre, may emergency fund tayo dapat, 'di ba? Naghahanap buhay tayo, tapos eto may darating, hihiram. Okay lang naman, kaso nga sabi mo, ang lakas naman ng katawan, pwede naman dumiskarte, ba't kailangan laging pautang yung pag-diskarte? Meron bang hanap buhay? Baka namumuhunan pa lang. Di, dakilang tambay yun, Kuya.
Dakila. At least dakila. Oo, at least. Ayun lang. Yan ang mahirap. Kaya sige, naku, bibigyan kita ng pagkakataon. Mahirap din kasi, no, na kulitin ng kulitin at baka mag-away din naman kayong mag-asawa. Pero mas maganda talaga, kalmado nyo na pag-usapan. O, kasi ang taong lagi mo na lang pinagbibigyan para mangutang at yung iba pa nga ay utang kalimutan, naku, wala yan. Para ka lang para mo siyang pinatatanda na hindi natututo. Alam ba yan ni Agatha? Siya ba ang panganay? Yun nga, oo, kuya po yun nga problema ko Kinokonsinti niya porket mas bata na sa kanya Ay, ipaliwanag mo rin sa kanya. Manindigan siya Oo, ipaliwanag mo rin sa kanya na bigyan mo ng pampuhunan kung gusto niya kapag ka napakita niyang lumago yung konting puhunan na yun, sige, kung kailangan pa ng konting ayuda, sige, bibigay ulit si ate. Pero kung panay ganun na lang, hiram, kalimutan, hiram ulit, kalimutan, hiram, ayun, swertihan lang maisuli, mahirap na usapan yan. Pagka tumanda yung kapatid niya, hindi pwedeng ganyan. Dahil ipaliwanag mo sa kanya, yung anak ninyo, hindi lang palaki yung sukat ng bata, ha? Hindi lang magiging ganap na tao yan. Lalaki rin ang mga gastusin. 'Di ba? Lalakas din kumain. Tapos kayo rin ay iedad din. Hindi naman pwedeng, ikaw ba gusto mo magtagal ka na lang sa pag-ride na ganyan? Syempre gusto mo rin ng isa pang mas maaasahan trabaho, 'di ba? In the future. Oo naman, Kuya Poy. Kung kaya umasenso, pipiliin natin yan. Oo, yung sarili mo na, yung nag-generate ng pondo para sa'yo. Yung mga ganyan, ipaliwanag mo na maigi kay Agatha. Pero sa ngayon, hindi pa ba kayo nag-uusap ng masinsinan talaga nitong live-in partner mo? Minsan nga pang na-open ko, Kuya Poy, paulit-ulit lang yung usapan namin. Tatalo lang kami. Ano sinasabi niya? Di naman siya nakikinig Kung sabihin niya palaga daw sa kanya pamilya niya. Ganyan. Talagang importante sa kanya yung kapatid niya, gano'n. So, yun, parang wala nakakasawa lang, Kuya Poy, paulit-ulit. Alam nyo para sa mga katulad nitong si Reggie, at doon din lalong-lalo na kay Agatha. Kung sabi, mahal niya talaga yung kapatid niya. Hindi pa babayaan. Ang problema, binubulok mo. Ang problema, ini-spoil mo. 'Di ba? Tinuturuan mo maging laging nakaasa. Papaano? Wag naman sana kung dumating ang pagkakataon na si Agatha ay hindi na mag-click yung online trabaho niya na pinagkakakitaan. O kaya naman kinailangan mo nang magpahinga. Wag naman. Ano nga asahan nung kapatid? Walang alam gawin 'Di ba? Mas maganda, tulungan mo minsan, payuhan mo na ganito ang gawin. Kapag ka sumunod, 'di ba, magbanat ng sariling buto, ganun ang diskarte. Turuan mong dumiskarte, hindi yung diskarte kung papaanong makakautang na naman. Ini-spoil ng husto. Mabubulok yan. Pagtanda niyan, ganyan pa rin yan. Pagka malapit na sa hukay, ganyan na lang rin yan. Wala nang, wala na. Walang pagpapahalaga sa pinaghihirapan ng iba. 'Di ba? Ito, sa pagkakataong ito, kausapin muna natin si Eunice ng Mandaluyong na nakikinig sa ating kwento. Reggie, pakinggan natin ang sasabihin ni Eunice, ha? Eunice, magandang tanghali sa iyo. Ano ba masasabi mo? Magandang tanghali po. Ayun, so kanina po ako nakikinig. Yung kapatid niya po, syempre po, kahit po kapatid natin, may thin line po sa pagiging compassionate natin and yung pagiging lenient naman po dun sa tao. Especially meron po siyang sariling pamilyang binubuhay. Okay lang naman po tumulong. Pero kapag syempre, pag ikaw po may sarili ding finances at kulang din yung sapat lang sa pamilya niyo, syempre, kailangan niyo rin pong i-check, i-balance check kung kaya ko bang tumulong. Kasi parang namimihasa na rin po na parating kahit kapatid po natin yun. So dapat po tayo magkaroon po ng boundaries
mag-set po ng boundary. Yun lang po. Ay, maraming salamat. Nagalit na si Ate Eunice. In a nice way. Di ba, Eunice? Ganun yung gusto ko yung sinabi mong namimihasa. Sa totoo lang, ang dami-daming mga tao na namimihasa na kapag ka isang katok lang, tutulungan mo, nandyan na agad ang tulong, wala nang gagawin para sila naman ay umangat din sa buhay para hindi na makapanghiram. Di ba mahirap yung ganun? Oh, gusto ko yung term na yan. Yan yung kanina ko pa hinahanap na term, namimihasa. Para nakaka-insulto, no? Kapag ka sinabihan ka ng, uy, namimihasa ka na, ha? Parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko kapag ka ganun, na namimihasa kang ganito, nanghihiram na lang palagi, nakaasa. Sana yan yung ma-realize naman at maliwanagan na rin. Itong si Agatha na hindi sa lahat ng panahon ay tumutulong ka. Maganda yung intensyon, tulungan ang kapatid. Nga lang, kung tutulungan mo na maging tamad at umasa lang sa'yo, hindi nakakaganda yan, hindi nakakalakas yan. O, isa ka pa doon sa mga kasabwat, kasapakat, para siya ay tuluyang maging problema ng lipunan in the future. Di ba? Ganun yun, nagpapalaki ka lang ng taong tamad. Reggie, bibigyan ka namin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe naman dito kay Agatha. Eto na yun. Yung hindi mo masabi, sabihin mo na. Go ahead, Reggie. Hello, Agatha. Babe, yun, sana narinig mo yung kwento na dito. Yun, maging priority mo na lang yung baby natin. Diba? Iba na buhay na. Mataas na yung ihin. Tapos, yun nga, alam ko matutungin ka. So, matutungin ka, mapagmahal ka. Kala naman kita eh. Pero, siyempre, lagyan mo ng ang boundaries yung pagtulong mo. Ayokong naaabuo ka. Sinasamantala ka. Yung puso mo, hindi naman yung pangarin mo. Pero, yun, sana yun, focus na lang tayo sa natin. Yung kapatid mo, i-encourage mo na lang, hanapan mo na lang ng trabaho. And yun, siguro naman may tutulong sa kanya. Naliban lang sa'yo. Yun. Maraming salamat sa iyo, Reggie. Alam mo, merong isang napakaganda, short but sweet message mula na mensahe mula kay Gail Enriquez ng Hong Kong. Sabi niya, laziness is a sin. Oo, totoo yan. Ang katamaran ay kasalanan. Ouch. Sakit, di ba? At kapag malakas talaga ang pangangatawan natin, iwasan natin ang pagiging tamad. Siguro naman malinaw na malinaw sa nilalaman ng ating usapan kanina, no, ang mga aral na makukuha natin dito. May sarili ng mga responsibilidad, hindi po pagdadamot yun. May sarili ka ng pamilya, wag nang pamihasain sa laging nakapanahod na lang, laging nakahingi, nakautang, si utol o kahit pa nga si nanay o si tatay, lalo na kapag nadadalas na. Maiintindihan natin kapag may karamdaman na kailangan pagtulong-tulungan, 'di ba? O kaya talagang walang-wala at nakikita mong ginagawa nila ang lahat para makaahon kaso wala pa rin talaga. Sige, tulong lang tayo pero para sa mga taong wala, tamad, dakila, pero tambay. Tigilan nyo na po yan. Wag na po kayong maging bahagi pa ng lalo nilang katamaran. Once again, thank you, Reggie.